Nagpakasal ka ba para sa visa? Nagpakasal ka ba para sa citizenship? O kaya naman ay nagpakasal ka para sa green card? Valid ba ang ganitong kasal? O ito ay void dahil hindi naman tunay ang inyong pagmamahalan? Ito ang sinagot ng Supreme Court sa kasong Republic versus Albios na may GR number 198780 decided on October 16, 2013. Ako po si Atty. Claribel Lucila at ipapaliwanag ko ang batas ng malinaw, simple, totoo at para sa lahat. Taong 2021, binago ng Korte Suprema. Sa kasong ito, isang Pilipina ang nagpakasal sa isang foreigner. Ayon sa kanya, ang kasal ay ginawa para makatulong sa kanya na makakuha ng American citizenship. Kalaunan, gusto niyang ipa-declare na void ang marriage. Wala raw silang tunay na intensyon na magsama bilang mag-asawa. Kaya raw, walang real consent. Pero ano ang sinabi ng Supreme Court? Hindi void ang marriage dahil lang ang motive ay immigration benefit. Sa ating family code, para maging valid ang marriage, kailangan ng essential at formal requisites. Ang mga essential requisites ay ang legal capacity ng parties, who must be a male and the female, at consent freely given in the presence of the solemnizing officer. Habang ang formal requisites naman ay authority ng solemnizing officer, valid marriage license maliban kung exempted, at marriage ceremony. Sa Albius case, sinabi ng court na kahit ang motive ay makakuha ng citizenship, hindi ibig sabihin na wala ng consent. Ang consent sa kasal ay iba sa motive kung bakit nagpapakasal ang tao. Pwedeng questionable ang motive. Pwedeng practical, financial, immigration-related, or for convenience ang dahilan. Pero kung alam ng parties na kasal ang pinapasok nila at pumayag sila sa kasal, hindi void ang marriage. Ang mahalagang tanong, may consent ba sa marriage itself? Hindi lang, may romantic love ba? Hindi requirement ng batas na may romantic love para maging valid ang marriage. Hindi rin requirement na perfect ang intention ng parties. Kaya ang aral sa kasong ito, ang kasal ay hindi basta-basta pinapawalang bisa. Hindi sapat ang sabihin na for convenience lang. Hindi sapat ang sabihin na para sa visa lang. Kailangang ipakita na may legal ground under the family code. Halimbawa, kawalan ng essential or formal requisites, psychological incapacity, bigamous marriage, fraud in specific cases, o kaya naman ay other grounds recognized by law. Sa madaling salita, ang marriage for convenience ay maaaring morally questionable. Maaari rin itong magkaroon ng immigration consequences. Pero under Philippine law, hindi ito void kung present ang legal requisites ng marriage. Patuloy po kayong manood, magtanong at matuto ng tungkol sa batas. Magandang araw po, ako si Atty. Claribel Lucila.